saan maa-attribute po yung pagbaba ng bilang ng mga jobless po na Pinoy? Cheryl, sa aking pananaw, pwede natin to o maaari natin itong i-attribute sa maayos at tamang pagpapatupad ng mga trabaho o mga programa at hakbangin na nakapaloob dun sa Philippine Development Plan 2023-2028 na sinundan naman ng Labor and Employment Plan 2023-2028 na kung saan ay naroroon na ito'y nakabatay dun sa 8-point socio-economic agenda ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mayroong mga kinalaman sa employment trust ng kanyang administrasyon. No? At siyempre, hindi natin dapat makalimutan na ang paglago at pagdami ng mga kabuhayan ay malaki po ang partisipasyon ng pribadong sektor. No? At nakita nga natin dito sa pinakahuling labor force survey ng PSA, medyo mga pangunahing sektor na nagkaroon ng mga karagdagang hanap buhay o yung sinasabi natin na employment gains, serbisyo, agrikultura at industriya, no? At kapansin-pansin na marami ding karagdagang bilang na mga nagkaroon ng trabaho dun sa kategorya ng manager, clerical support, service and sales workers at mga technicians, no? Medyo magandang pangitain yung maraming mga technicians na nagkaroon ng trabaho dahil pagpapatunay ito na yung lumalawak at dumarami ang mga mas madekalidad na trabaho at yung digital na trabaho na nakikita natin na talagang pangangailangan sa ngayon. At the good thing with that is mas siguro po nagkakaroon na tayo ng yung tinatawag kasi dati ang problema, mismatch. Ang sinasabi palagi, may trabaho pero walang qualified or may kulang yung skills or hindi na ayon sa demand ng trabaho yung skills na mayroon tayong mga Pilipino. So nandun, kasama doon ng DOLE, diba, to push na para mas mag-level up yung skills po ng ating mga kababayan din. Tama, Cheryl, no? Bahagi ang DOLE at specifically yung usapin may kinalaman sa job skills mismatch. Malaki pa ang partisipasyon ng isang attached agency ng Department of Labor and Employment, yung Technical Education and Skills Development Authority or TESDA. Dahil yung mga karagdagang kasanayan, sinasabi nating upskilling, reskilling, retooling, yan po ang pangunahin na tinutumbok o pinag-uukulan ng panahon ng ating mga kasama na lingkod bayan sa TESDA. Ay, under na po pala ang TESDA sa DOLE. Maraming salamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dahil nakita niya na sa usapin ng hanap buhay, kailangan ay naka-link siya, nakakonekta siya sa training. Dahil kaya ka nagte-train at nagpapalakas ng kasanayan, ay upang ang pagkakataon mo na makahanap ng trabaho mas malaki, mas mataas. Diba? So medyo malaking pasasalamat ko dahil naibalik ang TESDA sa DOLE. Okay, that's good to know. Okay, kanina pinag-usapan po natin yung unemployment rate. Ngayon, maliban sa pagbaba po ng unemployment rate, ay bumaba din yung underemployment rate. Nalilito, ako hanggang ngayon nalilito, ano ba ang kaibahan ng unemployed sa underemployed? Okay. Tama yung nabanggit mo na bumaba yung underemployment on a month-to-month basis. Pero kung titignan natin yung year-on-year, medyo dumami ang nandun sa kategorya ng underemployment. Pag sinabi natin na unemployed, ay yun yung talagang mga walang trabaho o kaya ay hindi aktibong naghahanap ng trabaho. No, talagang kumbaga sa wala lang, medyo happy na kami na ganito, no, hindi naghahanap ng trabaho. So nandun sila sa kategorya ng unemployed. Ang underemployed may trabaho, subalit maaring kulang ang oras ng kanilang pagtatrabaho o kaya naman ay naghahanap pa sila ng ibang klaseng trabaho na mas mahabang oras. Dahil ang ibig sabihin nun ay gusto nilang makatanggap ng mas mataas na sahod o sweldo at mga benepisyo nang sa ganun matugunan ng kanilang pangangailangan. Kung naghahanap pa ng ibang racket. Pwedeng gano'n ang pananaw. Sa madaling pagkaunawa, naghahanap ng dagdag na racket para merong magastos sa iba pang mga pangangailangan. Kaya gusto mong manood ng concert o kaya gusto mong manood ng sine, kumain ka somewhere.
So gusto mo na madagdagan yung iyong purchasing power. At saka hindi po regular yung trabaho. Kumbaga, parang po bang yan pwedeng yung ating mga karpintero, parang per project basis? That's considered po ba sila dun sa bahagi ng underemployment? Kung sila ay nadaanan ng survey during the reference period, no? Kasi yun yung yun yung kumbaga sa proseso na ginagawa ng ating Philippine Statistics Authority o PSA sa kanyang pagsosurvey kung ano ang kaganapan may kinalaman sa employment, underemployment at saka ating employment, merong reference period. Kaya nakita mo merong month on month, merong year on year, para makita natin yung tunay na litrato ng kalagayan ng ating ekonomiya, lalo na sa may kinalaman sa hanap buhay o sa trabaho. Speaking of programs po, isa-isahin natin, Sec Benny, yung mga programa ng DOLE para sa trabaho. Ano-ano po ba itong mga ito, Sec? Well, ang unang-una yung medyo tumutukoy doon sa pagmamatch ng available na trabaho doon sa mga available naman na kasanayan o skills. Meron tayong PhilJobNet, no? Okay. Online ito. Ito po ay online na mekanismo na kung saan marami pong gumagamit o nagpo-post ng kanilang mga ikangay available na trabaho. On any given month, merong nakatala dyan ng mga 200,000 na trabaho. Iba-ibang klase, iba-ibang kategorya. At yan naman ay yung PhilJobNet ay buwan-buwan nagkakaroon ng cleansing, no? Nalilinis siya dahil hindi naman siguro tama na laging nakapost, baka naman mayroon nakakuha ng trabaho. Hindi nagbibigay ng tamang informasyon sa ating mga job seekers, no? Yes. So kinakailangan yan every month nagkakaroon ng paglilinis ng listahan at any given month, meron tayong available dyan ng mga 200,000 jobs available. Ayan. Mga kapatid, sa mga naghahanap po ng trabaho, tignan nyo lamang po yung PhilJobNet. Hindi po biro yun, 200,000 na openings po yan. At hindi lang naman yan NCR. Basta, nandyan lahat, even Luzon, Visayas, Mindanao, represented. Tama, Cheryl. Nationwide yan. Nationwide at lahat ay lumalahok dyan. At bukod dyan, yung nakabatay din to sa direktiba ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr., yung pagdaraos ng buwanan na job fair, no? Ay, buwanan na. Buwanan na. At, pero merong merong mga local government unit, minsan lingguhan o kaya once in 2 weeks, no? Merong mga ilang LGUs na kung saan nandiyan yung tinatawag natin na Public Employment Service Offices, no? At yung mga pesos na tinatawag ay under the technical supervision ng Department of Labor and Employment. Ginagabayan natin sila, nagkakapacitate tayo sa mga personnel ng peso. Kaya ang direksyon ngayon ng pangkasalukuyang administrasyon, sana ma-institutionalize lahat ng LGU magkaroon ng peso. Para nang sa ganun na yung access, no, sa services may kinalaman sa paghahanap ng trabaho, pagkakaroon ng pagkakataon sa pagsasanay, pag-aaral, medyo maipagkaloob kaagad dun sa area kung saan mayroong Public Employment Service Office. Kasi minsan, baka hindi lang nila alam na may opening around their areas. Minsan, di ba, Sec Benny, at nagiging problema na natin yan, ang thinking lagi, walang trabaho dito sa amin, pupunta ako ng NCR, pupunta ako ng Metro Manila na mas mahirap para sa kanila makahanap pa ng trabaho. Considering na sa sarili pala nilang lugar, probinsya, may opening naman pala. Meron kasi ako nung kaugnay doon sa nasabi mo kanina na job skills mismatch, meron din kasing geographical mismatch eh. Ang ibig sabihin lang nun ay in a simple word, merong ganitong klaseng trabaho, wala dito yung mga kailangan mo na manpower. Maaaring nasa kabilang rehiyon. So nakakatulong yung PhilJobNet para makita mo nasa saan ba yung mga trabaho na pwede kong mapasukan o ma-applyan. At nakakatulong din na yung pagkakataon na may naghahanap ng mga manggagawa na telecommuting, no? Yung iba work from home, flexible work arrangement. So sama-sama yan at bahagi yan ng isinusulong din ng Department of Labor and Employment para yung pagkakataon mo na makapagtrabaho nang hindi mo iiwanan ng pamilya mo ay naroroon, no? Kasi mahirap yung social cost ng pagkawalay sa pamilya. Naalala ko po noon, nung ako
nag-aaral pa. 30. 10 years ago. I wish, opo. Mga 30 years ago, more than 3 decades ago, noong wala yung yung ipiprepara ka sa eskwelahan or sasabihan ka sa eskwela na in the next 5 years, in the next 3 years, ito yung mga in demand. Basta noong panahon ko, Sec Benny, nurse. Kasi para mga ibang bansa ka or yan ang in demand. So ngayon po ba din, since ang DOLE po ang nakakaalam, sigurado na kung ano yung mga in demand na jobs or in the near future, may coordination na rin po ba with, I don't know, with DepEd maybe, na para doon sa mga nasa junior high school bago sila tumapak ng senior and then mag-college, may idea na sila na ito yung mga pwedeng trabaho. Baka dito yung interest nyo, dito kayo dito maging ganito yung direksyon na pwede nyong tahakin. Para kasi yung iba, kumuha ng nursing, kumuha ng ganito, wala na palang ganun naman trabaho by the time na nag-graduate. Tama yun. Hindi lamang DepEd, no? Pati sa CHED, meron kaming koordinasyon. Siyempre, ang mahalaga na makita natin yung involvement ng mga universities. Alam mo, meron kaming isang programa na kung saan ang mga universidad, no? Halimbawa, ang University of the Philippines, meron kaming MOA tungkol sa Job Placement Office. No, parang makikita mo kaagad doon sa kanilang sariling area, yung kanilang mga sariling graduates, merong silang mekanismo, yung JPO na tinatawag namin, o Job Placement Office. Maraming ganyang klaseng partnership sa iba-ibang mga universities, no? Kasi siyempre ang mga universities interesado sila ng kanilang mga graduates makahanap kaagad ng trabaho. Dahil yun ay nakakatulong dun sa kanilang pagpupromote nung kanilang universidad na pag dito ka pumasok, may makukuha kang trabaho. At batid natin na maraming mga graduates ng mga kilalang universidad mga either may-ari ng kumpanya o kaya naman ay mataas na opisyal ng mga kumpanya. So, meron ka kagad na kumbaga sa link, no? Meron kang natural na bonding dahil parehas ang inyong pinanggalingan na eskwelahan. So, makakatulong. Kaya pinupus namin 'yon, no? At marami na nga kaming nalagdaan ng mga MOA na kung saan ay nalikha yung job placement offices ng mga universidad na ito na nakakatulong sa kanilang mga graduates. Meron din po kayong tinatawag na SPES, yung Special Program for Employment of Students. Ano po ba ito? Ito yung programa namin na kung saan pwede po yung mga estudyante na kasalukuyan ay naka-enroll sa high school o kaya college o kaya naman ay TechVoc o Technical Vocational School at even mga out-of-school youths na gustong ipagpatuloy yung kanilang pag-aaral pero wala silang means, no? Walang kakayahan, no? So, yung programa na yan in partnership with the private sector. Merong mga kumpanya na nag-a-avail ng programa na ito. Meron kaming sharing dahil ang binibigay doon sa mga mapapaloob sa nasabing programa o yung mga benepisyaryo, pagkakalooban ng umiiral na minimum wage kung saan sila naroroon, no? 60-40 ang sharing namin yan dun sa kumpanya. At pwede rin maging kasama dito yung dapat ang combined income ng magulang ay hindi hihigit dun sa tinatawag na poverty threshold sa region. Opo. Kasi ang tinutukoy niya, yung mga mga mag-aaral na medyo may kakulangan pinansyal, pero pwede namang matulungan at marami nang nagsigraduate sa SPES. In fact, sa isang pagpupulong o isang okasyon, merong lumabas na graduate ng SPES pero manager na siya ng isang malaking kumpanya. So medyo nakakatulong yung programa ng SPES at bukod yan, siguro hindi lamang ang SPES, dadagdag ko na bago tayo magkaroon ng commercial ay bagay na bagay kayo sa radyo, alam nyo na. Meron tayo ring yung government internship program. Opo, at meron din tayo yung tinatawag natin na Job Start, no. At yan ay mga programa nakatuon sa mga kabataan mag-aaral. Kasi medyo gusto ng ating Pangulo na yung employability ng kabataan ay mapalakas natin. Nang sa ganon, ma-assure natin na ang kanilang kinabukasan ay medyo
magiging matatag o estable. So maganda po yan. Meron tayong between 15 to 30 years old. Ako, my first job, I was 16 years old. So yan po ang una kong trabaho. At kahit na part-time lang siya, may skills kang matututunan sa pagtatrabahuhan mo ng part-time. Mararamdaman mo, in a way, hinahanda ka sa pagharap mo sa talagang another chapter of your life after you graduate college or after mo mag-senior high school. And mas ready ka na sa mga job interviews kasi exposed ka na kahit papaano, kahit part-time lang yan, kahit weekends lang kayo magtrabaho, kung kayo'y nasa junior high school pa lang or senior high school, subukan nyo. Maybe meron din tayong mga kababayan na talagang, marami tayong mga kababayan na nagpa-part-time job because they really need it pang baon nila, makatulong sa kanilang magulang. Meron din na sapat lang, no? Nakakaraos. Pero kung if you have the opportunity, kesa yung lagi tayong nakaharap lang sa gadget na laro or kung ano, kahit mag-part-time po kayo, iba yung exposure na makukuha nyo. And to the parents, encourage not because you're pushing them to work sa pangangailangan, but it's more of yung personality development also nung mga estudyante. Tama yun, Cheryl. Kasi yung nabanggit mo, maganda yung nasabi mo kanina, yung dapat nakahanda sila. Kung lalahok sila sa job fair, no? Alam mo, meron kasing tinatawag na hard on the spot. So, depende kung paano ka sasagot niyan. Yes, at kaya nga, lagi ang sinasabi namin, mga basic lang na paalala, no? Una, matulog ng maaga para hindi ka medyo tuliro. Yes. Ikalawa, wag mong pangunahan ng pagsagot yung pagtanong at wag kang nervyusin. Siyempre, madaling sabihin. No? Pero pag nandun ka na, baka nervyusin ka rin. No? Umurong At lagi ding ang importante, yung magdamit ng maayos. Yes, no? Hindi naman kailangan magarbo, marangya. Pero dapat pag nakita mo presentable, alam mo, nakakatuwa, no? Nabanggit mo kanina yung senior high school. Meron kaming specific na job fair para sa kanila. Maraming na hired on the spot, no? Kaya lang ang aming concern, siyempre gusto namin sana mas magandang klaseng trabaho dahil medyo may kakulangan yung kanilang kaalaman. So dapat bukod dun sa kanilang hard skill, meron pang pangangailangan sa soft skill, yung nabanggit mo. Paano ka sasagot, paano pipresenta ang sarili mo. Importante kasi yung mga nag-i-interview doon, marami din sa kanila impressionista nakita nila, magaling to, meron tong pag-asa. Konting turo pa dito, siguro mapapakinabangan. Yes, ang concern lang namin minsan doon sa mga nag-aaral, pag nagustuhan na yung trabaho, no? Lalo na yung mga pumapailalim doon sa aming isang programa, yung job street, medyo hirap kami dahil pag nagustuhan na sila nung kumpanya, no? Siyempre a choice between employment and schooling, lagi namin din ini-encourage na tuloy nilang schooling kasi yun yung pinakamahal. Ang edukasyon ang pinaka-greatest equalizer. No? At pwedeng magbigay sa iyo ng mas magandang opportunity. Totoo, mga kapatid. Ako, I believe in that. So, ayun, ako bilang maagang nagtrabaho, at mahalaga yung yung impression, not to the point naman na hindi na kayo nagsasabi ng totoo doon sa nag-i-interview sa inyo, pero yung i-assert nyo yung sarili nyo, pakita nyo na may kumpiyansa kayo, at pag siguro hindi naman talaga nila tatanungin kung anong experience nyo kasi in the first place they know na mga first time job seekers kayo. It should not be yung pinakang malaking factor doon sa nagha-hire. Pero kahit wala kang experience, pero sabi nga ni Sec Benny, pag nakita doon sa sagot mo, sa tayo mo, sa postura mo, kung kasi yung simpleng pinaghandaan mo, naligo ka, nagdamit ka ng maayos, hindi mo kailangan bumili ng mamahalin na damit. Malinis ka, posturo ka, alam mo tumayo, dalhin ang sarili mo. It tells a lot sa inyong pagkatao. Yun pa lang parang, may nagpe-prepara to.
For kung kunwari sa ibang trabaho, kung ako yung naghanap ng trabaho, pag nakita kong ganyan, ganito rin to pag hinire ko. Tuwing papasok, paghahandaan niya. Diba? Tuwing may ibibigay ako sa kanyang project, paghahandaan niya. Kasi sumasamlamin yun kung paano nyo ipinipresenta yung inyong sarili. Tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers. Bigyan nyo nga po kami ng detalye, Sec Benny. Ilan na po ang natulungan ng programa at ilan po ang target beneficiaries this year ng TUPAD? Dali lang, aking titignan para hindi ako magkamali sa aking yung numero detalye, natin, ano? Numero. Oo. Kaya ako hindi nag-accountant dahil medyo mahina ako sa yan ang problema ko, Cheryl. So, pero ano po ba din mula itong taong TUPAD? Opo, go ahead. Okay. Mula taong 2022, 2022. sa pagsisimula ng administrasyon ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hanggang Hunyo nitong pangkasalukuyang taon, nakatulong na po tayo sa humigit kumulang 13 milyong, more than 13 million actually, 13,394,503 individual sa ilalim ng TUPAD program. At ang kabuong halaga na naiukol po sa pagtulong dito sa nabanggit ko na bilang ng mga benepisyaryo ay 70 billion, 292 million, 219,000 pesos po. So medyo malaki po ang sa taong ito, sa pangkasalukuyan, ang amin pong tinatarget batay po dun sa budget na ipagkakalob sa amin ay 1.7 million o close to 1.8 million. At since January to June, meron na po kaming nabigyan ng tulong na 1.1. So, konti na lang ang kulang namin. Pero baka sumobra pa. Depende naman yan sa budget. Wala namang problema. Yes, hanggat may budget, talagang ipapamahagi po yan. Totoo. At bawal na magsoli ng pera, lalo na kung may mga nangangailangan. Yes. Yan lagi ang sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa amin. Ang naipagkaloob na pondo, iayos ang pagkakaloob ng serbisyo. Tiyakin na doon sa mga nangangailangan na ibibigay. No? Although ang ating Pangulo, mas gusto niya rin makita yung sustainable na pagtulong. No? Hindi yung parang dole out lang. Pero ano ba yung TUPAD? Ano nga po ba yung TUPAD programs? Ano po yung mga qualification, requirements po, proseso ng application? Sino? Ang TUPAD ay temporary employment na may sweldo. Minimum wage sa umiiral na rehiyon. No? So, siyempre ang una-unang qualified dyan, yung mga disadvantaged na sektor ng ating lipunan, kasama na rin yung mga nawalan ng trabaho, no? At yung mga nagkakaroon ng pangangailangan, lalo na kung nagkaroon ng calamities, no? Tatandaan mo, Cheryl. Naku, ayan na, papasok na tayo ng tag-ulan. Sana, wag naman. Ito naman, wag kasi naman alam po. mo, last year, 10 medyo mapaminsalang weather disturbances ang pumasok sa atin na nangailangan ng intervention, pagtulong, no? Para medyo mabigyan natin sila ng pagkakataon na ma-bridge yung kanilang pangangailangan, no? So, yung mga magkwa-qualify diyan, yun nga ang kategorya vulnerable, disadvantaged. Pwedeng pumasok din diyan yung atin pong mga manggagawa na nawalan ng hanap buhay, mga magsasaka, mangingisda. Tinutulungan po natin kasi nagaganap yan o nangyayari dahil ang DOLE meron siyang tinatawag na convergence program sa iba-ibang mga departamento. Okay. Nabanggit mo kanina yung Department of Education. Yes. Meron kaming kalalagda lamang na MOA. Opo. May kinalaman dun sa programa ng DepEd na yung Academic Recovery and Accessible Learning Program or Opo. ARAL. Yung ARAL. Kasi concern ng ating Pangulo dun sa kaalaman ng ating mga mag-aaral dahil sa kanyang pananaw, kaya natin sila ginagabayan sa kanilang pag-aaral para na sa garon magkaroon ng mas magandang kinabukasan. At yun ay bahagi ng bisyon ng ating Pangulo kaugnay ng bagong Pilipinas. So,
yan, yung mga pwedeng mag-qualify sa ating tupad program. Dati, Cheryl, alam mo, lagi nilang ina-associate ang tupad sa pagwawalis eh. Oo. Hindi na po yan ang Iba na, Hindi na iba po na. ganyan. Meron pa ring bahagi kasi cleanliness eh. Aha. Pero marami ng ibang pwedeng gawing trabaho o Totoo. hindi na ibibigay na trabaho. Pagtatanim, Oo. paglilinis ng mga kanal esteros, Yes. partner namin ng MMDA. Opo. No? At yung paglilinis ng mga at pagsasaayos ng mga eskwelahan. Brigada Eskwela ang tawag nila dyan. Katulong kami dyan. Doon sa pagbibigay ng tulong ng ating DSWD, may kinalaman sa relief goods. Tumutulong ang mga tupad beneficiaries, Cheryl, sa pagre-repack. No? Kasi yung nabanggit ko kanina na 10 halos sunod-sunod, no, na bagyo, 3 yung talaga magkakasunod, Yes, no? yes, oo. Within 1 week or little less than 2 weeks, medyo naagad yung stock ng DSWD. So tumulong ang DOLE sa pamamagitan ng tupad program. So yan, kasama na. At yung mga tumutulong o nagmamanage na mga manggagawa sa mga Kadiwa Center, Tsaka yung pwede rin yan. dignidad, Secretary Benny, yung alam mong pinagtatrabahuhan mo kung ano yung kinikita mo. Hindi lang, parang hindi rin, di ba, hindi, at some point, I'm sure, yung nakakahingi po ng tulong, mas gugustuhin nyo yung pinagtatrabahuhan nyo, yung inyong nakukuha na pera. Yun ang lagi nahahawakan nating na pera. ini-emphasize, Cheryl, eh. Kasi yun nga, yung tupad ay cash for work. May trabaho, no? Kung meron mga reklamo na sinasabi, ina-address kagad natin kasi meron naman tayong guidelines eh. Yung nabanggit mo kanina, paano makaka-avail, no? Yes, opo. Kung meron kaming kapartner, na tawag namin accredited co-partner, whether LGU or other organizations, sila yung panimulang nagbibigay ng listahan na binabalidate namin. Pinoprofile namin yan. Dapat pumasok siya doon sa eligibility requirement ng programa. Kung direct administration, kami mismo ang titingin. No? So, dalawang mode ng aming pag-implementad. Direct administration na mas gusto namin kasi yung control, yung management, medyo kami ang talagang mayroong responsibilidad. No? Pero marami naman kaming mga kapartner, accredited co-partner, na maayos ang pag-iimplementa kasi lagi naming ipinapaalala sa kanila na kayo ay pwedeng mawala sa listahan ng tutulungan ng DOLE kung hindi nyo isasaayos o itatama ang implementasyon. No? So may mga pagkakataon talaga kasi Sec Benny, I'm sure nakarating na yan sa inyo at may mga reklamo tayong makukuha or may mga concern tayong makukuha na palakasan naman po dyan. Pag hindi po kilala, minsan yung mga nagpapalista, kamag-anak po nila yung inilalagay. But it's good to know na hindi porkit ibinigay sa inyo yung list, okay na. May validation pa pala yan. Yes, meron. Pinoprofile pa namin yan. Kaya mahalaga din yung nasabi ko na dalawang kaparaanan kung paano ka mapaloob sa programa. Una yung direct administration. Ibig sabihin, pwede ka magsadya sa tanggapan ng Department of Labor and Employment at ipresenta mo ang sarili mo na eligible ka kung pwede kang matulungan. At incidentally, yung panahon na nilalakaran ng programa, minimum of 10 days, maximum of 90 days. So, tagal din yun 3 buwan. medyo matagal din. At pwede rin gawin okay yun na pwede rin gawin yun na parang staggered kasi kuwari ang napiling trabaho o gagawin ay pagtatanim. Hindi naman araw-araw nagtatanim ka. No? Tatanim ka tapos didilig ka, pabantayan mo, lilinisan mo, dadawagin mo. Kailangan lang ipaloob yun sa work plan. Nagre-require kami ng work plan at saka financial plan. Para nang sa ganun, matiyak namin na yung pagtatrabaho mabayaran. Yes, Kasi mahirap naman na nagtatrabaho tapos hindi mababayaran dahil wala na palang pondo. Kaya kailangan, sa simula pa lamang, alam mo na yung bilang ng benepisyaryo, anong gagawin nila. Pagkatapos ay magkano ang dapat na iukol mo, i-obligate mo na amount para tiyakin pagtatapos ng trabaho, matatanggap nila yung kaukulang bayad. Yun po ba itong tupad ay, so ang re-request po niya, nag-a-apply ay mga LGUs lamang? Hindi. Merong mga organisasyon,
pwedeng mga kooperatiba, Pwede rin, pwede. Asosasyon ng NGOs, farmers. associations. Titignan namin kung pwede silang mag-qualify, no? Kasi pwede naman, hindi naman kami ganun ka-stricto, no? Titiyakin lang namin na kung sakaling sila ay maging accredited co-partner ng DOLE sa programa, susunod sila sa guidelines. Otherwise, iba-blacklist namin sila. That's At kawawa good, naman good. yung, alam mo, yun ang medyo malungkot, no? Kasi maaring ilan lang yan, pero yung buo sigurong organisasyon o grupo o yung area, pwedeng magkaroon ng damage dahil merong gumawa ng hindi tama, hindi sumunod sa guidelines. Siyempre, hihinto namin dahil ayaw namin na magkaroon ng usapin medyo hindi proper o hindi angkop ang aming pagpapatupad ng tupad ayon sa guidelines. Okay. So, pwede rin po pala, gusto nating isantabi yung politika, pero minsan kasi sa isang LGU, kahit itong si barangay na ganito or sa area na ito, kahit may pangangailangan, minsan hindi napapansin. Pwede pong dumiretso sa DOLE at kunwari, masipag, ayan, si Kapitan, alam nyo na may pangangailangan sa ganitong area. Alam nyo ang makakatulong ito sa inyo ring sa komunidad po ninyo at may pangangailangan. Wala lang talaga kayong budget. Pwede palang makatulong ang tupad dyan. Basta ma-justify nyo, yun nga, yung sabi nyo, may work plan, diba? Kung magkanong budget, ilang tao ba mabibigyan ng trabaho niyan, mapapagkakitaan. Yes, tama, Cheryl. Ang importante lang talaga, eligible sila na pwedeng maging beneficiaryo. Ang hindi kasi eligible yung mga kawani ng gobyerno eh. Oo, hindi po kayo yung nasasakupan nyo, pinagsisirbihan nyo, mga kapatid. Pero, Saka, Cheryl, dapat yung sweldo o bayad na tinanggap ng mga beneficiaryo dapat walang bawas. Walang bawas. Yes. Paano po ba pinapatanggap yan? May pinipirmahan yan na may voucher. Na voucher, diba? Sa mga pagkakataon na ako ay nakakadalo dun sa ganyang mga okasyon na mayroong payout na tinatawag, aking tinitiyak na yung laman ay kumpleto. Kompleto, kasi may sinasabi. Mayroong pinipirmahan, no? Pero alam mo, minsan ang challenge, ang hirap, minsan pag umalis na sa lugar, o umuwi na kung saan. Tapos pagbukas, doon pala, hindi nila napansin nila. Alam nyo, etong technique na lang. Alam namin, medyo baka makatagal sa... lahat tayo meron na pong cellphone. Bihira na lang siguro yung cellphone po na walang camera or may kailangan, may kaibigan at may kilala kayo, kapitbahay, na may pwede. Pag natanggap, pumirma sa harap ng representative na nagbigay, kunan nyo na ng picture. Tama, isa yan. Para isa yung pruweba. Para pag nagkaipitan, kasi pwedeng magturuan lang eh. Ba't di mo tinignan? Ba't di mo binuksan sa harap ko? Yung ganon. Tama, pero hindi diyan nanggagaling ang reklamo sa saan po? Yung pagwala na dun sa kaya watch ng ano. Kaya wag kayong aalis hangga't hindi nyo nabubuksan yung sobre, pero di ba dapat binibilang yan sa harap nyo? Binibilang. Binibilang. Binibilang sa harap nyo. Tapos yung iba rin, hindi na lang nagre-reklamo or nakikipagkonsyaba, baka may mga nangyayari ganon. Ang malaking problema natin, Cheryl. Walang pruweba. Dapat may pruweba. Kailangan, pinagtrabahuhan mo, karapatan mo, dapat manguna ka na ipaglaban ito. Parang sa ganun matulungan ka rin ng DOLE, paano hahabulin? Mahirap naman na kami ay sa haka-haka at kuro-kuro lamang bumatay. Hindi pwedeng simpleng sumbong lamang po na nagsabi kayo, pero kailangan lagi sa kahit na may resibo, may ebidensya.